Sige, sino gustong magbasa ng 1 to Ako po. 4? Yan. Ako po. Sige po. 17 po na pastor. Chapter 17, verses 1 hanggang 4. Okay po, amen po. Ako po. Sige na. Dali lang po, lumipad. Ayun. 1 to 4. Sabi po dito mga kapatid, praise the Lord. Si Elias ay isang propetang taga Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Verse 2. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, verse 3, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Verse 4, maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Amen po. Purihin po ang kanyang mga salita. Amen. Pagpalain ng salita ng Diyos. No, alam naman natin na si Elias, si Elijah, okay, isang propeta ng Diyos. Noong mga panahong ito ay yung mga propeta ng Diyos ay ipinapapatay ng asawa ni Ahab. Ang pangalan ay Jezebel. Okay? Kaya naman target, no? Target niya si Elijah. So nakausap niya pa si Ahab, no, ni propeta Elijah. Pero makikita natin dito, nagbigay na ng utos ang Diyos kay Elijah. But before that, meron munang salitang binitawan si Elijah kay Ahab, no? Kay Ahab na hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Kasi ang ending, yun ang mangyayari para mapatunayan na ang propeta Elijah ay sugo ng Diyos. At makikita natin dito sa verse 1 hanggang 4, pinatatago. Tama? Ano sabi sa kanya ng umalis ka rito. Sino sa inyo dito ang may salita na ng Diyos na umalis pero nagpupumilit pa rin? Hello? Di ba mga anak? So napakalinaw na umalis ka rito, sabi sa verse 3. At anong gagawin niya? Hello? Sabi po doon, sabi po sa kanya mga salita, sabi 'di ba, umalis ka rito. Diba, sabi ni Yahweh sa kanya, tapos sabi niya, ang gagawin po sana niya, maiinom mo ang, ay teka lang. Hindi magtago. po uulan? Yes, hindi. Ang gulo, Pao. Sadali lang, Pao. Sabi niya, umalis ka dito at magtago. Okay? Magtago sa batis. Minsan, umaalis tayo sa isang lugar, gusto lang natin. Kasi may pinagtataguan tayo. Maybe utang. O kaya yung niloko nating tao. O kaya may ginawa tayong masama. But dito taliwas, no? Dahil nga ang buhay ni Elijah ay nasa binbin ng kamatayan o delikado. Kaya naman, ang sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit. Okay? So very particular ang Diyos sa lugar. Ibig sabihin, Paulo, pag merong sinasabi ang Diyos sa iyo, very particular siya. Minsan may pagkakataon na hindi natin alam. Ang kailangan natin ay sumunod, katulad ni Abraham. Ipakikita pa lang sa kanya. But here, si Elijah, alam ka agad, punta ka doon sa batis. Okay, punta ka doon. At huwag kang mag-alala, maiinom mo ang tubig sa batis. Grabe, no? Kasi nga,
ang buhay ni Elijah noong mga panahon na yon ay nasa, what do you call this one? Critical. At ang Panganib po. ayun, nasa panganib. At ang nakakatuwa sa Lord, pag nasa panganib ka, Paulo, lagi siyang nandyan para umalalay, para bigyan ka ng guide. Kasi nga, si Elijah sumunod. Alam ni Elijah ang mangyayari sa kanya, pero merong mensahe, may boses. Excuse me. Okay. So makikita natin mga anak na very particular ang Diyos. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Minsan sa atin, no? Ang dami pa nating tanong, no? Ang dami pa nating what if? What if? Pero dito inunahan na siya ng Diyos. Maiinom mo yung batis at may makakain ka. Ang nakakatuwa dito, sino maghahatid ng pagkain? Mga uwak po. Mga? namin uwak. dito eh. Meron daw po Kahit siyang inutusang uwak. ang mga uwak. Meron ba kayong idea sa uwak? Yes po. Sige. Share nga, share. Di ba po yung uwak? Po siya. Opo, kasi may kapangyarihan po yung Diyos natin na mag-utos po ng mga bagay-bagay kahit. Uwak, anak, uwak. Ang Ako na May uwak, lang idea po. ka sa uwak? ang uwak Ako na lang po. Ay, isa amen. nako. Mga Uri po bata, ng ibon. isa-isa. Oo. Yun lang ang alam mo, Pao. O, pakinggan natin yung iba, Pao. Sige po, ako na lang po. Kasi po dito sa amin sa Europe po, daming huwak. Yung uwak po is isa sa pinakamatalinong uri ng ibon po na kumukuha po sila ng pagkain. At kung natuturuan sila is dinadala po nila sa may tao na Di ba sabi ko sa'yo? ay, ingay po, sorry po. Hindi nga po sa'yo yan, anak. Ay. Sorry po, basta Ate po yung Fabrin, uwak ay isa pakiano po po yung sa mga uri mic. ng ibon na matalino po. Na Matalino. pwede po silang, matalino po sila. Dito po sa amin sa Europe, sobrang dami po. At pumapasok po minsan sila sa bahay pag nakikita nila na may pagkain. At alam nila kung saan sila pupunta at aalis din. Matalino po Okay. talaga sila. Okay. So, wala nang iba tungkol sa uwak? Ayan. Ako po, Pastor, ang experience ko po sa uwak. Yan pong uwak kumukuha po yan ng kumbaga sa ay mga bagay na parang kahit hindi sa kanya. Kasi nung maliliit pa po kami, marami kaming alagang manok. Dinadagit niya po yung mga sisiw. Alam niyo po Sigurado ka, yun. uwak yun, ha? Opo, perwisyo. Perwisyo yung uwak, kumbaga sa amin. So, parang naging ko po dyan, na kung sa tao, parang kahit uwak pwedeng gamitin ng Panginoon para lang mapakain niya yung mga anak niya or yung mga gusto niyang pagpalain. Amen. Dali lang, ha? Uubo lang ako. Tensya na kayo, ha? At ako'y naglalabas ng plema sa ubo ko. Pastor, magpamassage po kayo. Nalamigan po siguro ang likod niyo. Ganun po ba yun? Sige po. Saan Po, kaya? need niyo po ng massage para matanggal. Tatawag ako ng uwak para masayin ako. Amen. Praise God. Sige, Amen. iano ko yung ano mo. Pwede pa po bang sumagot? Sige, nak. Raven. Amen.
Amen po. Ang uwak po ay isang kulay itim na ibon. Na kumakain po ng... Wait, okay lang. May YouTube dyan, anak. Wait lang. Isa pong, na round of tree na kumakain po ng prutas. At po siya, doon po sa nabasa ko po ay ginamit po siya sa kay Gideon. Yun lang po, Pastor. Amen po. Okay. So, wala na? Po, Pastor. Yes. Ako po, magsasagot po ako, si Ninya po ako. Hi, Ninya. Ang uwak po ay ginamit po ng Panginoon kay Noah. Siya po yung pinadala ni Noah para po kumuha ng puweba na meron ng buhay sa kalupaan ng ginuunawang mundo. Kaya nung talagang bumalik siya talaga. Yun po. Saka yung pangako ng Panginoon. Doon po yung yun po yung pagkakaano ko doon sa yun po yung ginamit ng Panginoon. Salamat po. God be the glory po. In Jesus' name. Amen po. Amen. Wala na? Correct ko lang po sa atin, Nina. I think, po yun kalapati po yung niya, pinalipad niya, hindi po uwak. Yung pinalipad po ni Noah. Dalawa yon anak. May raven muna. Tapos hindi bumalik. Kasi nga, kumakain ng tao. May mga patay na tao. Ibig sabihin, hupa na. Okay? Ano mo yung Paulo? Raven din yun nandun. But anyway, wala na kayong sasabihin about raven? Wala na po, Pastor. Okay. So, ang pinag-uusapan natin, anong pamagat? Wala na kayo. Sinugo ng Diyos si Elias po. 4 na milagro sa pagsunod. Okay po? Okay po. So, una, bago ko sabihin yung unang milagro sa pagsunod, Paulo, yung raven, isa sa kanyang nakakainis na ugali ay hindi siya nagpapakain ng kanyang mga anak. Hello? Amen. Hello? Amen. Amen. So, i-research nyo yan, no? Amen po. Pero amazingly, dito sa istorya, siya pa naghahatid ng pagkain. Kakain. Ako, niyo po, ang galing ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, ano man ang ugali mo, tignan mo yung katabi mo. Di ba? Kayang baguhin ka ng Diyos. Amen. 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 Diba? God be the Amen. Gagamitin ka ng Lord para masakatuparan ang kanyang plano sa sangkatauhan. Ikaw, Paulo, gagamitin ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay sumunod. Grabe ho, no? So, sa pagsunod ni Elijah, ang una niyang naranasan, number 1, miracle of protection. Ano ulit? Miracle of protection. protection. Kaya nga may nagpatotoo, 'di ba? Diyan sa Olongapo, 'di ba? Tapos nagpapasalamat siya sa Lord, yung protection. Alam niyo ho ba? Alam ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya Amen. naman, ang Diyos ay nagbibigay ng milagro. Ang tawag doon ay milagro ng pag-iingat. Bakit Amen. kailangan nun? Kasi nga, sino ba nagpatotoo kanina? Anong pangalan nun? Ako po. Anong pangalan mo, Iya? Si Ate Therese po yun. Ay, Ate Si Terry. Yes, lahat tayo dito ay nag-aalala. Pero, pag marunong kang sumunod sa Diyos, mararanasan mo ang milagro ng protection. Ba't kailangan mong maranasan? Para wala kang wrinkles. Ano eh? Imaginein mo, ayaw na ayaw ng Lord na nag-aalala ka. Ayaw na ayaw ng Lord na ikaw ay balisa.
Dahil lang natatakot ka, baka may mangyari sa anak mo. Kaya nga minsan, nakita ko yung anak ko, humahawak ng high voltage na kuryente. Dahil gusto niya talaga na maging electrician siya di ba? Talagang malakas ang loob. So ano na lang gagawin ko? Beverly, pipigilan? Pipigilan mo kasi ayaw niyo po siya makuryente. Talaga, Paulo, pipigilan mo? Sorry po. Talaga. Paulo, ang gagawin mo, mananalangin ka sa Diyos. Ipag-pray. Na proteksyonan mo. Panginoon, proteksyonan mo siya. Kasi yun yung linya niya. At kailangan sa mga kuryente boy, sa mga electrician, malakas ang loob, Paulo. Nakuha mo, anak. Dito sa halimbawa ko, wala akong magawa kundi tumawag sa Diyos kasi nag-aalala ako takot ako sa kuryente kasi. So ang sinasabi ko dito, pag natutunan nating sumunod sa Diyos sa anumang kaparaanan, nararanasan mo yung unang himala ng pag-iingat. Mga kapatid, alam ng Diyos ang mangyayari sa buhay ni Elijah. Kaya to the rescue si Yahweh. Why? Kasi marunong sumunod si Elijah. At naranasan ni Elijah ang milagro ng pag-iingat. Miracle of protection. Amen? Amen. God be the glory po. Amen. Amen. Kaya ngayong gabing to, yes, I just want to encourage all of us here. Patuloy tayong sumunod sa Lord. Kung ang pamilya mo ay nasa Pilipinas, huwag mo silang intindihin. Huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buhay nila. Amen. Kasi tatanda ka. Ngayon, kung lagi ka nag-alala, umuwi ka na lang. Ay, ang tigas-tigas ng ulo mo, umuwi ka na lang. Nako mo, hindi ka makaano sa trabaho dahil iniisip mo yung Pilipinas, umuwi ka na lang. Parang awa mo na. Nakuha mo? Tapos magsasabi ka, masyado akong nag-aalala, masyado akong na-anxiety na. Nakuha mo? Dumating ka na sa punto na may tama ka na sa utak. Tingnan mo katabi mo. Hello? Nakita nyo? Amen po. Amen. Nakita nyo yung magagawa na lagi ka nag-aalala? Nakuha nyo po? Kung yung asawa mo, anak mo ay... Wala pong ibang nindot po ulo. Nakuha nyo? Naku, baka masagasakan siya. Naku, baka... Di ikaw na lang mag-drive. Nakuha nyo? Amen. Nakuha nyo po? Kaya apektado yung trabaho mo. Maya't maya tumatawag ka sa Pilipinas para lang tanungin, kamusta kayo dyan? Okay ba kayo dyan? O may lindol? Walang problema, nag-aalala ka. Pero ang sinasabi natin dito, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kasi nga, sumusunod ka. Nakuha mo? Amen. At alam ng Diyos. At alam mo yan. Kung nagloloko ka lang sa Lord. Ang pagsunod sa Diyos, kasama ay ang kabanalan. Kapatid, it's about time. Ang obedience, kasama dito ang kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal. Kaya pag ako at ikaw ay patuloy na sumusunod sa Lord, grabe. Pati yung taong walang hiya, magpapadala si Lord ng taong walang hiya katulad ng Raven. Nagigets niyo ba? Amen. Kontrolado ng Diyos. Kontrolado ng Diyos. Pati yung batis. Diba? Baka meron pang anong pwede mangyari sa tiyan mo pag uminom ka sa batis? Amoeba. Amoeba. Pero God will protect you.
Kasi sumusunod ka sa Diyos. Grabe, no? Napakasarap po na maunawaan natin ang kapangyarihan ng pagsunod dahil may milagro kang mararanasan. And a lot of people, talagang konti na lang, bangga na sila. And yet, nakita mo yung gabay ng Diyos. Mga kapatid, it's about time. Sumunod tayo sa Lord para mas maranasan natin ng bonggang-bongga ang milagro ng pag-iingat. Amen? Amen? Amen. 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 So, kaya ang amazing doon ay yung raven. Kung titignan mo, no? This kind of bird, he doesn't care. You know? Amen. Amen. Nakamute po kayo, Pastor. Umuubo si Pastor. Wait natin at inuubo si Pastor. Sama natin sa prayer, masama ang pakiramdam. Yun. May trabaho Amen. bukas. Dahil ang Diyos, may magandang plano siya sa'yo. Gusto niyang maranasan ang milagro ng pag-iingat. Amen. 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 Kaya dito, mararanasan mo yung mga patotoo mo kung paano ka iningatan ng Lord. Alam niyo mga kapatid, yung grace ng Lord ay para sa lahat. Pero wag natin abusuhin. Napakaganda talaga na talagang sumusunod ka sa Lord. Iba yun eh. Merong touch ng grabe. Kasi mas mararanasan mo yung kapangyarihan ng protection ng Lord. Ibig sabihin, you will realize na gagamitin ka pa talaga ng Lord. Hindi yung, ay salamat, pinoteksyon mo ako Lord sa inuman namin. Ha? Hindi ako napaaway. Ganun talaga? Okay ka lang? Hello? Yes, amen. Nakuha niyo mga kapatid, ibig sabihin dito, tinatama ng Lord yung kaisipan natin. If you really want to experience yung legit, authentic miracle of protection, you obey God. Amen. You obey God. Amen. Sa pamagitan yan, gagamitin ka ng Lord para ang kanyang kaharian ay lumawak dito sa lupang ito. Katulad ni Elijah. Grabe, maski raven, ginamit ng Lord. Kaya magpapadala si Lord ng mga tao eh. Kung paano iingatan ng Lord ang anak mo sa Pilipinas, magpapadala siya ng mga tamang tao. Di ba? Mga tamang tao na dating may tama, pero tinatama ng Diyos. Amen. 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 Yan yung unang. Ano yung unang milagro? Miracle of protection. Amen. Yes, miracle of protection. Basahin ulit natin o basahin naman natin ang verses 5 hanggang 7. Amen po. Verse 5 hanggang 7. Yes. Sige po. Verse 5 hanggang 7, sabi po dito, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at namirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Verse 6, umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Verse 7, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Amen po. Makikita natin dito may nangyari, natuyo na. So,
Dahil natuyo na, wala nang tubig. Amen? Amen. So, Amen. kailangan niya ng mabuhay. Okay? Kailangan niyang mabuhay. Pero bago mangyari yon, nakita nyo, umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Amen. 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 Dahil natutunan niyang sumunod sa Diyos, naranasan niya yung protection ng Diyos, hindi na siya pwedeng kantiin ni Jezebel. Protektado na siya ng Diyos. At sa kabila ng kanyang pagtatago at sumunod siya sa Lord, grabe, yung milagro ng provision. Ano daw? Milagro ng provision. Hindi naubos. Amen? Umaga't hapon, tandaan niyo po, umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. At Amen. sa batis naman siya umiinom. Grabe, hindi lang isang beses, hindi maraming beses. Anong nais sabihin ng Lord? If you want to experience the miracle of provision, obedience is the answer. Tandaan mo, hindi magpapabaya ang Lord. Walang lingkod niya ang ginutom niya. Amen. Maybe magkaroon ka ng checklist. May mga bagay na parang kapos ka. Pero ang tanong, talaga bang kapos ka? O tinuturuan ka lang ng Lord na makontento? May mga bagay na Amen. parang tila baga na kulang ka. Or hindi ka lang talaga kontento. Mga kapatid, ngayong gabing ito, pagpatuloy kang sumunod sa Lord, alam niya ang pangangailangan mo. Mararanasan mo ang milagro ng provision. Yung una, protection. Pangalawa, provision. Amen. Amen. Praise God. Amen. Dahil nga tuyo na yung batis, pwede bang pakibasa na ang verse 8? Iba naman, Paulo. Ako na po babasa, Pastor. Okay, hanggang Hanggang ano po? verse 12. 12 po. Pinapunta si Elias sa Sarepta. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang isang biyuda na namumulot ng pagbanggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Hanggang 10 lang po ba? 11, go. Sige, anak. Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Amen. God be the glory po. Sige, 12, anak. Go. Po. Diretso, basa. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay, mayroon pa kaming kakaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at kakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi, 13 go. po. Yes. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinasabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. 14 po. Amen. Okay na. Okay na po. Okay na. Yes. Okay po, Grabe, no? salamat. Yung
Salamat sa Lord. Grabe yung istorya ng balo, no? Ikaw, kailan mo naranasan yon? Yung huling hawak mo yun na yung huli. Nako niyo po. Amen po. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung ganyang klaseng kwento ng buhay. But here, yung balo mismo, grabe. No? Yung lulutuin niya, yun na yung huli. At pagkatapos silang kainin yon, ano na mangyayari sa kanila? Mamatay po. Oo, maghihintay. Grabe, no? Hindi ko ma-imagine, parang telenovela na pagkatapos nilang lutuin uupo na lang silang dalawa. Kita nyo yung hopeless? Di ba? Grabe. So ano pwede nating matutunan dito? Huh? Actually, sinabi ni Elijah, sinabi sa kanya, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinasabi. Ang ginawa ng balo ay sumunod. Amen? Hello? Amen. Amen. Sumunod. So dahil sumunod siya, grabe, naranasan niya ang himala ng Diyos. Pangatlo, miracle of blessing others. Grabe. Diba? Miracle of blessing others. Yung iba, siguro kung ganito ang sitwasyon, hindi magbabakasakali Tama ba? Sino ka ba? Amen. Sino ka ba? Ito na lang Ito na lang meron kami dito. Pero, ang salita ni Elijah, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo. Grabe. Maraming pinagagawa sa atin ng Diyos. Pero ayaw nating sumunod. Kaya hindi natin nararanasan yung miracle of blessing others. Yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, iba yun Yung kung ano meron ka, yung iba nagbibigay kasi sobra. Hello? Amen. 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 Yung iba naman nagbibigay, ay ayoko na nito, Paulo. Bibigay ko na sa'yo. Sira na yung swelas. Ikaw na bahala, Paulo? Total, nasa Amerika ka naman Ikaw na bahala magpaayos ng sapatos na yan. Nasa Pilipinas na po ako. Nasa Pilipinas ka na. O mas maraming galawan dito mabalasik. Okay? Ikaw na magpaayos ng sapatos, Paulo. Di ba magbibigay ka na kung saan, di ba kung saan, hindi mo na kailangan. Yun yung pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, pangit. Angit mo. Pangit ugali mo. Nako mo, ang yabang-yabang mo pa. Nagbigay ako sa ganito, 2 box na damit. Talagang proud. Tapos, nung binuksan yung box na 2 box, mga lumang-luma na. Uubo lang ako, Grabe yung Ano upo po ko, mga dapat anak. maganda po? Yung mapapakinabangan pa, anak, pwede namang gawing lifestyle yon o gawing ganun yung kaparaanan. Hindi yung magbibigay ka, tapos yung makakatanggap para bang ang lamig-lamig sa Amerika, nagpadala ka ng mga sweatshirt, ang mga tawag doon, yung mga pangyelo. Anong Winter gagawin namin jacket dito? po. Mga jacket. Ang init Pastor sa Eric, Pilipinas. ano po? Pastor Po? Eric,
Yes. Magkain po kayo ng ano, kumain kayo ng ano. Kasi ang ginawa sa akin ng amo ko dito nung nagtindi-tindi rin ng ubo ko, binilihan niya ako ng ano, ng marshmallow. Kain po kayo ng marshmallow. Maganda Talaga daw po, siya sa ubo Yung marshmallow, matamis nakakatigil. po yun eh. Dapat lozenges po, Pastor. Suggestion ko lang po Marshmallow yung nga. lozenges. Marshmallow yung ipinakain sa akin ng amo ko. Tatry Kita ko mo, lahat. wala na akong Mamaya ngayon. na, Norian. At didistract yung gawain. Mamaya na po. Ako naman po ay open for suggestion and later on you can chat me. But the good news about what we're talking here is me myself, no? I prepared to rest, you know? Kanina nung tinawagan ako ni Beverly, may kinasal ako dun sa isang lugar. Although I'm not feeling well, pero salamat sa Lord habang nagsiseremonya ako, hindi ako nag-uubo ng katulad nito na nakikita nyo, no? So, since I feel dizzy, so after nung reception, so umuwi na rin ako. And pagdating ko dito sa shelter, kailangan ko magpahinga kanina. So kaya nakatulog ulit ako, no? But thank God, no? I really want to obey, to share the word of God, and to testify na God is good all the time. Hindi siya nalilimitahan ng lakas mo, hindi siya nalilimitahan ng oras. Pag ang Diyos ang nangusap sa'yo, ang kailangan mo lang, Paulo, sumunod. Sumunod. Amen. Dahil sa pagsunod, merong agrong mararanasan ka. Yung iba hindi nga sumusunod and yet nakakaranas sila ng galaw ng Diyos. Alam niyo bakit? Sa pamamagitan noon, kinakausap sila ng Lord. Huwag nating hintayin na huli lahat na maging dahilan mo maski hindi ako sumusunod. Marami pa rin akong pera. Tingnan mo, i-assess mo. Baka marami kang pera pero sa impyerno ang punta mo. Kasi nga, ang habag ng Diyos ay ganun na lamang. Pero tandaan mo, iba pa rin yung merong pure heart na sumusunod sa Lord. Iba yon kasi gagamitin ka ng Panginoon. Katulad ni Elijah. Amen? Katulad ni Elijah. Amen. Kaya, nung sinabi niya to sa balo, aba, grabe. Naranasan ng balo yung miracle of blessing others. Binless ni balo si Elijah. Tingnan nga natin kung paano nangyari yon. Pakibasa ang verse 14. Sige Sige, po. ako na lang po. Ako po, Sige po. 14. Hanggang So, verse 14 po 16. tayo. Okay po. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw. Na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen. Amen. Yung mga lingkod ng Diyos, mahalaga yan para matama tayo sa pagsunod sa Diyos. So itong balo, ginamit si Elijah para maranasan ng balo yung pagpapala ng pagsunod. Amen? Yung mga totoong pastor, Amen. totoong naglilingkod sa Diyos, gagamitin yan sa buhay mo. Huwag ka lang matigas ang ulo. Tingnan mo yung katabi mo, tigas ng ulo mo. Hello? Amen. Wala ka na Amen. naman. Diba? Yung iba mas marunong pa sa leader. Yung iba mas marunong sa pastor. Ang dami niyang comment sa pastor. Pati yung pag-i-English, pati yung pananamit.
ang dami mong comment, di bigyan mo ng damit. Hello. Amen. Di ba mga kapatid? Ipaparamdam sa'yo ng Lord kung totoo yung taong yan, na lingkod niya. At yun yung naramdaman ng balo. Kaya naranasan niya yung miracle of blessing others. Ano yung miracle of blessing others? Hindi siya naubusan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mauubusan. Wala kang katabi? Sabi mo sa sarili mo yan. Amen. Ano? Amen. Marahil ngayong gabing to ay may tinatama ang Lord sa puso natin. Diba? It's about time. No? It's about time. Share your blessing. Kaya tinawag mo yung blessing kasi nga binabahagi mo sa iba. Pero hindi yan magiging blessing kung hindi mo binabahagi sa iba. Tandaan mo, ang lakas, ang talino na meron ka ngayon ay galing sa Diyos. Di ba? At gagamit ang Diyos along the way ng kanyang mga lingkod para abutin ka. Para matutunan mo yung miracle o maranasan mo yung miracle of blessing others. Grabe, no? Grabe, nangyari ba sa balo na nung niluto niya yung huling harina niya ay naubusan sila? Hindi po. Hindi. Kasi nga, sumunod. Sabi dito sa 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. Pag sinabi ni pastor, ni mentor mo, huwag kang magbo-boyfriend, huwag kang mag-girlfriend ng hindi mananampalataya. Sumunod ka ng boy. Ang dami mo pang dahilan eh. Father God. Hello? Amen. Diba? Ang dami mo pang pasakalye. Eh, pastor, madadala ko naman yun sa church eh. Eh, pastor, ganito. Dami mong dahilan. Learn to follow. Yung lingkod ng Diyos. O cell leader mo yan. And even dito sa platform na ito. Diba? Mararamdaman mo naman yan eh. Yung pure intention. Kung yung tao ay namumuhay sa paglakad sa Diyos, gagamitin yan para sa'yo. Para maranasan mo yung miracle of blessing others. Grabe. Amen. Ano yung una? Pag ikaw ay sumusunod sa Diyos na totoo, okay? Ano mararanasan mo? Miracle of protection, miracle of provision, miracle of blessings others. Amen. At meron tayong panghuli. Okay? Huli na ere. Yan, hanggang 24. Pakibasa ang 17 hanggang 24. Amen. Praise God. Ang sabi po dito, binuhay ni Elias ang anak ng balo. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak na balo. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? 19. Akin na ang bata, wika ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanhik sa itaas, sa silid, sa kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at dumalangin. Yahweh, aking Diyos, ganito po ba ang inyong igaganti sa babaeng nagpatuloy sa akin? Makiatlo niyang hiningahan ang bata, kasunod ang ganitong dalangin. Yahweh, aking Diyos, inihiling ko po na mangyari, ibalik
ninyo ang buhay ng batang ito. 22. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Inakay siya ni Elias at ibinalik sa kanyang ina. Wika niya, narito ang anak mo, buhay na siya. 24. At ganito ang naitugon ng babae. Ngayon ko napatunayang kayo nga ay lingkod ng Diyos at pawang katotohanan ang sinabi ninyo sa ngalan ni Yahweh. Purihin at sambahin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Maraming panahon na tayong nagduda. No? Maraming panahon na tayo na parang patay na tayo. Sakit. Pero sa kabila ng yon, laging ang Diyos, nandiyan pa rin yung mga lingkod niya na sumusunod sa Kanya. Imaginein mo, natural lang tong naramdaman ng balo. Diba? Naranasan nila yung miracle of blessing others. Hello? Hello? Amen. Amen. Praise the Lord. Nakita nyo? Amen po. Natural lang. At sinisi niya ngayon si Elias, si Elijah. So may mga pagkakataon na sabihin natin ng kung ano yung nasa puso natin. Either sa ating pastor or sa Panginoon. Huwag lang tayo magbibitaw ng mga hindi magagandang salita. Naniniwala naman ako na pag ikaw ay pinili ng Diyos, i-refine niya yung mga bibitawan mong salita. Dito namatay yung bata. Sa atin, wala pa tayong namamatayan o hindi pa namamatay. Mismo tayo parang walang kabuhay-buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Parang walang kabuhay-buhay. Pag sumamba sa Diyos, parang patay. Di ba? Pag sumamba sa Diyos, parang palakpakan natin ng Panginoon tapos nakasimangot pa. Napakahalaga ng pagtugon. Pagtugon natin sa Diyos. Mga kapatid, dito sa senaryong ito, lumapit si Elijah sa Diyos na buhay. Muli, pinaranas ng Diyos kay Elijah ang kapangyarihan ng pagsunod. At naranasan ni Elijah yung pang-apat na milagro. Ang pang-apat na milagro ay miracle of life. Sabihin nga natin, miracle of life. 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 Ngayong oras na ito ay parang wala ka ng buhay. Wala kang kabuhay-buhay. God is talking to you right now. He can give you life. Pag natutunan mong sumunod sa Panginoon. Mga anak, mga kapatid, may kapangyarihan sa totoong sumusunod sa Panginoon. We can experience miracle of protection. We can experience the miracle of provision. Wow, we can experience the miracle of blessing others. And we can experience the miracle of life. Kaya nababago ang buhay mo. Kasi nga, unti-unti kang sumusunod sa Lord. Yung dating buhay mo na masama, wow, ikaw ngayon ay buhay na sa paglilingkod sa Diyos. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon. No matter what.
dahil makakaranas tayo ng kanyang miracle. Maraming salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay Amen. manalangin. Salamat po sa gabing ito. Muli mo kaming kinausap. Thank you, Father. Tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod sa iyo ng merong pagpapakumbaba at sumunod ng buong puso. So that we can experience the real miracle of protection, the real miracle of provision, the real miracle of blessing others, and the miracle of life. Indeed, you are life. Gamitin mo kami para yung mga ibang kaibigan namin ay magkaroon ng buhay, yung kanilang buhay. Lord, sa lahat ng nasa platform na ito, Holy Spirit, akapin mo kami, ipaunawa mo sa amin ang dahilan bakit kailangan kaming sumunod. Gamitin mo kami sa huling panahon sa marami pang tao. Once again, we thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Lahat nagsabi na, Amen. 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 Praise God. Amen po. Praise God po. Thank you po, Tatay Eric. Amen po. Maraming